This song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorde. Hope you like it. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilaan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilahan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang nakilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lang, Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Muli, ang iyong habag, pag-ibig, ay muli mong ibinubuhos sa Facebook Live na ito. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ang iyong kadakilaan. Ama, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Linisin po ako ngayon sa mga oras na ito upang maging karapat-dapat kahit bahagya man lang na maging daluyan, instrumento ng iyong mabuting balita. Muli ang karunungan, humility, Panginoon ay ipakalob mo sa akin. Lahat po tayo ay lumapit sa presensya ng Diyos. Linisin po natin ang ating mga puso, ipalinis natin sa Diyos.
O kung sa gano'n, mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Ano man ang kapaguran, ano man yung mga hadlang, mga suliranin na hinaharap natin, in Jesus' name, magkakaroon yan ng kagalingan at kasagutan sa Facebook live na ito, sa Thursday Gospel na ating pagmimilayan. Patuloy kang kumilos, banal na Espiritu. Touch us and make us whole. Holy Spirit, naniniwala kami na ang iyong banal na Espiritu ay naririto. Come, Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin upang mga bunga ng banal na Espiritu, pag-ibig, the love, the joy, the self-control, Lord, makamtan namin may isang buhay. Come, Holy Spirit, we pray, nananalangin kami na ikaw ay pumuspos sa aming pagkatao upang mga bad spirit ay mawala. Come with your strength and your power, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, and come in your own special way. Andito kami, Panginoon. Handa kami tanggapin ang banal na Espiritu sa paraan na gusto mo ayon sa iyong kalooban. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Let us humble our hearts in front of our God. Spirit tayo, lahat ay makasalanang makakasama natin siya sa kanyang hapag kainan sa online na ito. Ihain niya ang kanyang mga salita sa ipagkapatawad na ating mga kasalanan. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa Word of God Daily Gospel Facebook Live, na kung saan ang Daily Gospel ay araw-araw na natin pwedeng mapakinggan at mapagnilayan bilang pagkain espiritual. Mahalaga po yung pagkain espiritual kasi yan po yung magdadala sa atin sa presensya ng Diyos sa buhay na walang hanggan. At ako po si Sister Angelica, and ngayon po ang pagninilayan natin ay ang March 14, 2024, ang Thursday Gospel po. At ang pagbasa po ay magmumula kay Juan chapter 5 verses 31 to 47. Ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Mga saksi para kay Jesus. Kung ako lamang ang magpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin. At totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi na kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginanap. Iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya. At ang amang nagsuko sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo? Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasalisik ninyo ang mga kasulatan sa paniwala doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo.
Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, sa inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo yung mga parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nagagaling sa iisang Diyos. Ano kayong makapaniwala? Huwag ninyong isipin ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises, na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, ang mabuting balita natin ngayon, no? Parang tatampo ba si Lord? Ang dami niya sinabi na, kung ano lang, no? Kung naniniwala lang kayo, kung nakikinig lang kayo, para tayo pinapangaralan ng ating mabuting balita ngayon. Eh. Totoo naman eh. Totoo naman yung mga nabasa natin sa mabuting balita. At ang ating word for the day is saksi. Saksi, no? So, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita, no? Sinabi, no? Maraming sinabi ang Panginoong Jesus na kung siya lang talaga, kung siya yung nagpapatotoo lamang sa sarili niyang pangalan, huwag siyang paniwalaan. Kaya lang, di ba, nagpapatotoo siya ng kabutihan ng Diyos, nakakagawa siya ng mga himala, nakakapagpagaling siya. Dahil yun ay galing sa Ama. May pinanggalingan. Amen? Pero anong sabi niya? Hindi naman niya kailangan na ipagdiinan eh. Na ito, galing ako sa Diyos, galing ako sa Ama. Kasi kung talagang nananampalataya tayo kay Kristo, alam natin na ang Diyos, Ama at ang anak ay iisa. Iisa sila. Amen? Kumbaga sa faith nating Catholic, meron tayong Trinity. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hindi naman tatlo ang Diyos natin. Isa lang naman yun. Di po ba? Pero makakalungkot lang, no? Maraming tao na hindi naniniwala kay Kristo. Na si Kristo ay propeta lang, si Kristo ay tao lang. Amen. Pero, sa John 3:16 lang eh, di ba? Sabi ng Ama, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Kung sino mang mananampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, paano tayo magkaroon ng buhay ng walang hanggan? Ay, kung di tayo nananampalataya kay Kristo, ay hindi naman ang Diyos Ama ang bababa sa langit at siya ang magpapakita sa atin. Ibigay na nga ni the best offer, yung Cordero, ang Panginoong Jesus. Pero, hindi ba? Pinatay pa rin. Pinako sa krus. Pero nagtagumpay. Kaya nga nagkaroon ng resurrection. Eh. Amen. Kumbaga, gaano ba tayo magiging saksi? Ano ba yung sabihin ng saksi? Di ba yung saksi, halimbawa sa mga patayang naganap, no? Mahanap ng mga saksi yan, mga witness. Ikaw, pwede ka maging witness para mapatunayan na ganitong oras, pinatay niya si ganito. Sa kasal, may makitatawag ng mga witness, ninong at ninang, katunayan na, kinasal yan ha. Ano ba, may mga pirmahan. Mga witness, importante yan sa mga dokumento. Katunayan na, ibinenta mo sa akin ng lupa mo, katunayan, ibinenta mo sa akin to, may saksi. O kahit sa simpleng minsang kahit walang dokumento, ikaw, saksi ka ha, pinamis niya ganito, promise niya yan, Yung saksi, mahalaga yan. Kasi yan yung parang nagsisecond emotion na may nangyari, may dapat kang patunayan. Ano ba? Kaya nga sa mga kaso, hindi ka mananalo, wala ka saksi. Di ba? Importante. So, sa ating mabuting balita ngayon, gusto ng Diyos na tayo'y maging saksi. Saksi mismo ng Diyos. Paano tayo magiging saksi ng Diyos kung mismo hindi natin nasaksihan yung kanyang kabutihan? Ang nasasaksihan natin, puro kasamaan, puro kasalanan. Yun ang nawi-witness natin, nagagaya tuloy natin. Lalo na ngayon sa social media, ang daming mga saksi
ng Diablo na naglipa na ipinapakita yung kunyari kagandahan ng mundo, pero hindi naman nag-glorify si God. Maraming saksi ang social media na yung mga sikat na influencer, hindi pa ginagamit ng Diablo. Anong nangyayari? Marami silang nakukuhang saksi. Maraming mga followers. Kung sino pa yung mga hindi dapat i-follow dahil hindi nag-glorify ang Diyos. Imbis na ma-glorify ang Diyos, imbis na mailapit ang tao sa Diyos, pinagyayabang nila na, maghiwalay na pag hindi nagkakasundo, gumanti ka pag ginawang ka ng masama, ganito ang gawin, ito yung pananamit mo, ito yung kanta mo, ito yung gawain mo. Anong nangyayari? Nawi-witness ng mga tao yung kanilang ginagawa sa kanilang pamumuhay. At anong mga nangyayari sa witness na yan, sa mga followers na yan? Nabubulit sa impyerno. Malaking kasalanan yun kapag ikaw ay nagiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo. Amen. Na para kumita ka lang ng malaking pera, para ka lang sumikat, gagamitin mo ang katawan mo, gagamitin mo yung kapangyarihan mo. Hindi ba? Para mag-glorify ka. Mag-glorify, no? Ang dali na kasi ngayon gamitin ng social media para makakuha ng maraming saksi. Mga saksi, mga followers. Nagagayahin yung iniidolo na. Nakakalungkot na lalo na sa mga kabataan. Maraming iniidolo. Ay, hindi naman dapat iidolo dahil nadadala sila sa hindi magandang pag-uugali. Mga kabataan na sumasagot na sa magulang kasi nakikita nila sa idol nila May mga kabataan kung manamit halos hindi ba makita ng buong katawan. Amen. May mga tao na dahil sa kakapanood ng mga social media, nagagaya na yung mga influencer, ganun na rin ang buhay nila. Saksi sila. Sabi na, bakit ba? Nasaksihan ko. Naging successful siya sa buhay. Kasi ganito yung ginawa niya. Ayun pala, nagnanakaw. Kaya pala naging successful. Hindi ba? Ang laki ng pananagutan natin. Kapag tayo ay sumasaksi sa kasamaan. Ibig na sumaksi tayo sa katotohanan. Dapat ang nagiging saksi tayo ng pagpapala ng Diyos, ang kaputihan ng Diyos sa buhay natin. Wala tayong dapat magmalaki kundi ang Diyos, hindi ang sarili natin. Amen? Kaso anong nangyayari ngayon? Yung gusto ng tao, yun na ang nasusunod Pinapakita niya sa buong mundo na malaya na akong gawin ko anong gusto ko. Wala akong sinasagasa ang tao. Wala akong sinasaktan na tao. Kapatid, sige, wala kang sinasaktan na tao. Pero sinasaktan ang Diyos. Yun ang masakit dun. Amen. Nagiging saksi tayo ng kasamaan ng Diablo. Pinapalaganap sa buong mundo. Hanggat hindi tayo nagiging saksi. Sayang kasi, di ba, ang social media ngayon, napakadali nang gamitin Isang click lang pwede ka nang mag-create ng TikTok, ng Facebook Live, ng YouTube. Pero sana gamitin natin para ipakita natin na tayo'y saksi ng Diyos at ipinapakita natin na saksihan natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapagaling sa atin ng Diyos, na nagbago tayo dahil sa Diyos. Yung mapakita natin na ganito ang Diyos. Actually, ang Diyos hindi lang naman yung the Father, the Creator, the Son, the Savior, the Holy Spirit, the Sanctifier. Di lang yun Kung talagang magiging saksi tayo, faithful tayong alagad, saksi, naglilingkod sa Diyos, higit pa doon, ang pagpapakilala na gagawin sa atin ng Panginoon. Magiging saksi tayo sa Kanyang napakawalang, very unlimited na pag-ibig sa atin. Amen. Nasaksi tayo na, yung kapatid kong yan, yung nanay ko na yan, gumaling yan. Nagbalik loob sa Diyos yan, saksi ka. Kasi nakita mo yung pagbabago niya. At kapag tayo ay naging saksi, kailangan ipinamamalita natin yon. Yung kabutihan ng Diyos, yung ginawa. Kaya nga diba, may mga sharing sa mga gawain na isinishare niya paano niya nakakilala yung Diyos, paano siya nagbago. Ganun dapat tayo. Kaya pag may mga social media tayo na, may YouTube channel ka, may TikTok account ka, dapat maging saksi tayo sa kabutihan ng Diyos. Hindi yung ginagamit lang natin yung mga reels na yan, mga Facebook na yan, para magkaroon ng pera. Hindi ba? Kailangan
Kailangan nag-glorify natin si God. Kahit sa mga simpleng post mo, sa Facebook mo, hindi yung puro na lang galit ang pini-Facebook mo, pinopost mo sa Facebook mo. Puro na lang inggit. Di ba? Saksi tayo dapat. Naalala ko tuloy si Mike Enriquez. Sama-sama tayong maging saksi. O, di ba? Talaga sama-sama tayo dapat maging saksi. Dapat nga, ang bawat gospel, no? Since naririnig nyo na ang gospel everyday, dapat yan talagang ipinopost nyo sa timeline nyo. Para nagiging saksi kayo na yung narinig nyong gospel, mapa YouTube yan, mapa simbahan yan, saksi kayo na may nangyaring mabuti. Sa inyong buhay, nagbago ang buhay. Amen. Kaso di ba, ibang klaseng pagsasaksi ginagawa natin. Nag-aaway yung anak mo. Ikaw, yung biyenan. Imbis na maging saksi ka na, maging peacemaker ka, sumasaksi ka na doon sa anak mo na, totoo naman nakita ko, no, ganito ginawa mo, ganyan. Di ba? Nagiging wild freak. Hindi ganun ang saksi. Yung mga alagad ni Kristo, yung mga pinili niya, di po ba, mga naging saksi yan sa kabutihan ng Diyos. Kaya sana patuloy tayong maging saksi. At magagawa lang po natin yan, tayo magbabalik loob sa Diyos. Kung tayo makikinig ng mabuting balita, masaya sa buhay natin yun. Naglilingkod tayo sa Diyos. Masarap maging saksi. Masarap maging saksi na kabutihan ng Diyos. Masarap. Kaya sana, yun ang pagkanaisin natin. Maging saksi tayo ng katotohanan. Let us have closing prayer. Lord, maraming pong salamat muli sa iyong mensahe na maging saksi kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Hindi namin magagawa yun, Lord, kung hindi kami susuko sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa iyo. Huwag mo po kami paintukso, nadyan mo po kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli maraming salamat, Panginoon, pagpapaalala mo po sa amin, no? Kailangan maging witness tayo sa kabutihan ng Diyos. Witness tayo sa mabuting balita. Palaganap natin yan, no? So, pakishare na lang po itong Thursday Gospel sa inyong timeline to fulfill our great commission na ipalaganap ang mabuting balita. Maraming salamat, and to God be the